magandang gabi pong muli mga kapatid sa inyong lahat na naandyan at nakikinig at nakasama natin sa ating live coverage ng ating daily devotion. Ito nga po ang daily online devotion ng Touching Lives Christian Church, buhat po dito sa Santo Tomas, Batangas. At tayo po ay araw-araw natin ginagawa ito, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, verse by verse, and segment by segment. Nagsimula po tayo sa aklat ng Genesis at ito po tuloy-tuloy, araw-araw natin ginagawa. Sa loob po ng 2 taon, wala po itong patlang na ating ginagawa. So sa gabi pong ito, tayo po ay tatalakay ng panibagong mga talata buhat sa aklat ni Propeta Isaiah. Tayo po ay nasa chapter 23 verse 7 to 9. Yan po ang ating nakatakdang talakayin sa gabi pong ito. Pero bago po tayo magsimula, kagaya ng ating ginagawa, tayo po hihingi muna ng gabay at patnubay sa Panginoong Diyos. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. O Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabi pong ito, sa patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin. Pagkakaloob mo ng oras, panahon upang makapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan, Ama, mapag-aralan namin at maunawaan ang mensahe ng iyong salita at kami po'y matuto, mailapat namin ito sa aming mga buhay. Gabayan mo po ang bawat isang magjo-join, manonood ng coverage na ito, Ama, matuto po ang bawat isa. At samahan mo rin po ako sa pagtalakay dito, Amang Diyos. Ito po'y tinalapit ko, tinadalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay tumalakay sa ating nakatakdang aralin sa gabi pong ito. Kagabi natalakay natin ang Isaiah chapter 23 verses 4. Magsimula tayo sa verse 5, 6, and 7. At ang mga talata pong ito ay tumukoy sa mga karagdagang kabigatan at pagkagimbal at kahihiyan na naranasan ng Tiro o yung Tyre sa kanilang pagbagsak, at ito po'y umabot hanggang doon sa lugar ng Ehipto. Ang Ehipto, kung ating matatandaan, isa sa mga powerful na bansa sa kapanahunan ng Lumang Tipan at hanggang sa kapanahon ng kasalukuyang panahon. Sila'y isa sa mga kapartner ng Tiro sa kanilang pangangalakal o sa kanilang economikong sitwasyon. So, nakita natin at napag-aralan kahapon na even yung mga taga-Tarsis ay nanangis dahilan sa pagbagsak ng Tiro. Bakit po naapektuhan ng ibang bayan na ito? Bakit sila'y nakikidalamhati na sa mga nangyaring ito? Dahil po ang Tiro ay isang mayamang bansa at central hub ng kalakalan sa lugar ng Mediterranean Sea nung kapanahonan na yon. Yung mga produkto na inaani o nakukuha nila sa iba't ibang lugar, dinadaong nila ito doon sa lugar ng Tiro na andoon yung port, yung babaan ng mga produkto, at from Tiro ay idinidistribute ito sa iba't ibang bayan sa Phoenician at along the Mediterranean harbor or Mediterranean coastland. So yan po. At kung ating babalikan, ang Tiro isang mayamang bansa, malakas ang impluwensya nito, subalit sa kabila ng lahat ng ito, sila'y naging mapagmataas, mayabang at hindi nila sinunod ang mga kautusan ni Yahweh. Kaya sila pong lahat, ang buong bayan na ito ay paparusahan ng Panginoong Diyos dahilan sa kanilang pagiging mapagmataas at kawalan ng sapat o ng pananampalataya. At ang aklat nga pong ito, yung kabanatang 23 ay nakasentro sa mga kaparusahan na gagawin ng Diyos sa lugar ng Tiro. Ipinahayag ito sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. So sa gabi pong ito, talakayin natin, magsimula tayo sa talatang 7. Ang sinasabi dito, ito ba ang masaya at maingay na lungsod ng Tiro na natatag noon pang unang panahon? Ito ba ang lungsod na nagsugo ng mga mamamayan sa ibayong dagat upang dooy magtayo ng mga bayan? Sa ibang salin, sa King James, is this your joyous city whose antiquity is from ancient days, whose feet carried her far off to dwell? Muli, ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagsubok
sa mga nangyaring mabigat na paghatol sa bayan ng Tiro. Dito ay tila kinukutya ang bayan ng Tiro na dating makapangyarihan, subalit bumagsak sa hatol ng Diyos. Ininalarawan sa talatang ito ang dating kakayahan at kapangyarihan ng Tiro na magsugo ng mga mamamayan sa ibayong dagat upang magtayo ng mga bayan. Subalit ngayon ay naging tila isang kaawa-awang bayan na nagdaranas ng kahirapan at kapighatian, bunga ng kanilang pagmamataas at paglayo sa Diyos. So makikita natin dito kung gaano ka-powerful yung bayan ng Tiro. Sila din ay conqueror o sumasakop ng iba't ibang lugar, and from there nagtatayo ng iba't ibang mga lugar o iba't ibang bayan. Subalit sa kabila ng kapangyarihan na ito, still wala silang magagawa pag ang paghatol ng Diyos ang lumapat sa kanila. At ang simpleng dahilan ay ang kanilang katigasan ng ulo. Ipinapakita ng talata ang dating matatag na kapangyarihan ng Tiro, na kilalang lungsod ng Phoenician region dahil sa kanilang kayamanan at komersyo. Subalit sa panahong ito ay bumagsak sa hatol ng makapangyarihang Diyos. Napaka-maimpluwensya, napakayaman, napaka-makapangyarihan ng bayan na ito. At napag-usapan natin nung nakalipas na mga panahon, ito ay kasing unlad, katulad ng nature ng Singapore sa kasalukuyang panahon. Ito yung hub ng iba't ibang produkto na dumadating o dinadaong para ma-distribute sa iba't ibang lugar. Ayan. Pero sa kabila nga ng lahat ng ito, hindi na kayang pigilan ng kayamanan nila ang kanilang sasapitin na kaparusahan buhat sa Diyos. Okay, magandang gabi sa ating mga kapatid, si Pastor Claude at si Irene, na kasama natin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Mababasa ang tila isang paghamon o pagsubok sa katotohanan ng dating buhay ng Tiro sa pamamagitan ng pagtatanong, ito ba ang iyong masaya at maingay na lungsod? Tila pagpapahayag ng pagkamangha sa pagbagsak ng Tiro na nagtatamasa ng kasaganaan at tagumpay sa loob ng maraming siglo. Ang pagbanggit sa sinaunang panahon ng lungsod ay binibigyang diin ang mahabang kasaysayan at kahangahangang nakaraan nito, na sa sitwasyong ito ay nagdadagdag ng sakit at tindi ng pait na dulot ng kapahamakan. Naging sikat, naging kilala sa napakaraming na lugar at napakahabang panahon, dekada, ang lugar ng Tiro. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay sila'y pinarusahan, at ang lahat nga ng tao na nakakakilala at nakakaalam sa kanila ay nagkaroon ng pagtataka o sila ay nagulat. Hindi nila akalain na itong napakalaking bayan na ito o makapangyarihang bansa o syudad ay magdaranas ng ganitong kahirapan. Ayan. Ang pariralang nagsusugo ng mga mamamayan sa ibang lugar upang magtayo ng bayan ay isang simbolo ng kapangyarihan, conquering power. Nagpapahayag ng malawak na impluwensya at kapangyarihan na umabot sa malalayong lugar. Ipinapahiwatig na ang kapangyarihan ng Tiro ay may malawak na impluwensya sa maraming lugar. Yung mga bansa na kagaya ng Great Britain, kaya yan tinawag na great, sila ay mga nananakop ng iba't ibang lupain at pinagsasama-sama nila. Ayan. So ganoon ang katangian nitong Tiro. Lahat ng mga bansa na mayroong mga great, ibig sabihin noon sila ay sumasakop ng iba't ibang lupain at ito isinasama nila sa kanilang bansa. Dati, ang isa sa powerful na bansa ay yung United Soviet Socialist Republic o USSR o yung Russia. Napakaraming bansa na nasakop nito at isinama ito sa kanilang bansa. Pero so, bandang huli sila ay nagkawatak-watak din doon at pinalaya nila yung ibang mga bansa na nasakop nila.
So makita natin dito kung gaano ka-powerful yung bayan ng Tiro dahilan sa kanilang kayamanan, sa impluwensya na kinaikakalat nila ang kanilang impluwensya sa iba't ibang lugar. Magandang gabi kay Ate Josie, kay Mami Oshi. Salamat sa inyong pagsama sa ating gawain. Ang isa pang nais na ipahiwatig sa talatang ito ay ang pansamantalang katangian ng mga nagawa ng tao sa makalupang kaluwalhatian. Ang panagoy ng propeta sa pagbagsak ng Tiro ay nagsisilbing paalala ng panandaliang katangian at kaluwalhatian at tagumpay ng tao. Sa kabila ng mahabang kasaysayan at kasaganaan nito, ang Tiro ay nahaharap sa wakas ng pagkawasak at pagkatapon na naglalarawan ng pagiging pansamantala ng makamundong mga nagawa. Kahit na gaano kakagaling, gaano karunong, gaano kayaman, ang lahat ng iyan ay pansamantala lamang. Pag ito'y ginusto ng Diyos na ibagsak ka, lalo't ikaw ay nagiging palalo o mapagmataas, wala tayong magagawa. So ito po'y paalala sa ating lahat na nakakaranas ng kaginhawahan sa buhay, nagmamataas, nakakalimot sa Diyos. So tayo po ay makakaranas ng mga pagpapalo o ng mga konsekwensya sa mga bagay na to. Ang pinakamahalagang sitwasyon, kagaya ng ginabanggit natin kahapon, meron tayong kaunlaran, may kayamanan, may power at may impluwensya, pero wag na wag nating isasantabi ang ating pagsunod sa Panginoong Diyos. Napaka-importante po niyan para magkaroon tayo ng balansing buhay. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay isang makapangyarihan at nakapupukaw na talata na naghahatid ng mensahe ng paghatol, panaghoy at pansamantalang katangian ng mga nagawa ng tao. Ito ang nagsisilbing isang nakababahalang paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos. Importante na manatili tayong tapat sa Panginoong Diyos. Hinahamon ng talata ang mga mambabasa na huwag magtiwala sa mga pansariling karunungan, sa halip suriin ang ating mga sariling buhay at mga prioridad at maghanap ng mas malalim na pangunawa sa walang hanggang kahalagahan ng espiritual na katotohanan sa gitna ng temporaring kalikasan ng makamundong tagumpay. So ito po'y paalala sa ating lahat, lalo na sa ating mga mananampalataya o sa ating mga umuunlad ng buhay. Magandang gabi kay Tita Glo, kay Ate Glo Sangüenza from UR Special International Ministry sa Antipolo. Yan, salamat po sa inyong pagsama sa ating gawain. Tayo po'y tutuloy sa talatang 8. Ang sabi po dito, sinong nagbalak nito? Laban sa maharlikang lunsod ng Tiro na kinikilala ang mga dakilang mangangalakal at pinaparangalan sa lahat ng bansa. Again, tayo po ang ating pong tinatalakay para sa mga huling nag-join ay Isaiah chapter 23. Nagsimula po tayo sa talatang 7. Ngayon tayo nasa talatang 8. Isaiah 23 verse 8. Muli, ang konteksto ng talatang ito ay ang pagkundina sa Tiro, isang lungsod sa Lebanon na kilala sa kayamanan at impluwensya nito bilang sentro ng kalakalan noong sinaunang panahon. Sa siping ito, ang Tiro ay tinukoy bilang nangungunang lungsod dahil sa katanyagan at katayuan nito bilang sentro ng komersyo at kapangyarihan. Ang mga talata ay nagtatanong kung sino ang nagbalak ng masasamang pangyayari laban sa Tiro. Ito'y nagpapahiwatig na ang lungsod ay naging paksa ng estratehiko o strategical planning o pag-atake. Ang tanong, meron ba talagang nagplano sa kanila? Yung Babylonia na ginamit ng Diyos para pabagsakin ang Tiro, posibleng nagplano ito, pero ang nasa likod nito ay ang kaparusahan ng Diyos. Ang mga salitang kinikilala ang mga dakilang mangangalakal at pinaparangalan sa lahat ng bansa ay nagpapahiwatig ng kasaganaan ng lungsod at ng mataas na pagpapahalaga sa kanilang mga mangangalakal.
Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng pansamantalang kalikasan ng makalupang kapangyarihan at kawalang kabuluhan ng pag-asa sa makamundong kayamanan at impluensya. Lahat ng mga bagay na makamundo o material na bagay ay temporary lamang. Darating ang panahon, mauubos yan, mawawala, masisira o mawawasak. Subalit ang espiritual na pagtingin, ang espiritual na kasaganaan at pagsunod sa Diyos ay hindi mawawala, hindi mauubos. Kaya doon tayo sa mga bagay na permanente at hindi mawawala. Ito ang masigit na magbibigay sa atin ng mga pagpapala at mga kaayusan, katiwasayan, kapayapaan sa ating buhay. Ang talatang ito ay sumasagisag din sa mga malaking tema ng paghatol at ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. Ito ay kaugnay ng mga pahayag ni Propeta Isaiah na naghahatid ng mga mensahe ng paghatol sa iba't ibang bansa at mga tao na hinihimok silang magsisi at manumbalik sa Diyos. Ang mga bahaging na may ganitong tema ay nagsimula sa kabanatang 13 at matatapos sa kabanatang ito na may pangkalahatang titulo na mga propesiya laban sa mga bayan or prophecies against the nation. So ating natalakay doon sa panimula ng kabanatang ito, nandoon yung paghatol sa Babylonia, sa Damascus, sa Ehipto, sa Edom, sa Kus o sa Ethiopia, sa Jerusalem at sa Moab at sa iba't iba pang bansa. This time ay nandito tayo sa Tiro at Sidon. Ang lahat ng bansang tinalakay ay tumutukoy sa kanilang pagtingin sa makamundong kayamanan at pagiging mayabang, pagiging mapagmataas at paglayo sa kaparaanan ng Diyos. Ang paalala ay hindi lamang sa mga bansang binabanggit, kung hindi sa ating mga ugali at sistema ng ating pamumuhay sa ating kasalukuyang panahon. Importante na makita natin ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos sa halip na pagtingin sa ating mga material na bagay. Kagabi ay naidiin natin yung negosyo, pagkita ng pera, lahat ng buong bahagi ng buhay nila, 10 taon, 20 taon, wala nang ginawa kung hindi mag-focus sa negosyo at iba't ibang paraan ng pagkita. At sa pag-focus na ito, nakalimutan ang mga bagay na para sa Panginoon. Nagiging libangan na lamang o nagiging pansamantalang sitwasyon na lamang ang pagpupuri sa Panginoon. So, tayong mga naka-join sa video na to, tayo lahat ay mga mananampalataya. Dapat magising tayo na magkaroon tayo ng balansing pamumuhay. Wag na wag nating isasantabi ang ating pananampalataya, ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. At ang bunga nito ay yung pagpapala. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin sa buhay. At alam ng Diyos kung ano ang para sa atin. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang nagplano ng lahat ng bagay. Hindi natin siya kinakailangang pangunahan. Gumawa ka man ng gumawa, magtrabaho ka ng magtrabaho, magnegosyo ka ng magnegosyo, kung hindi kalooban ng Panginoon, wala ring mangyayari. Minsan nakakalimutan nating tanungin ng Diyos, ang Panginoon, kung ano ba ang nararapat o kalooban niya sa ating buhay. Yan. So, tuloy po tayo. Muli, ang talatang ito nagsisilbing paalala na sa huli, ang Diyos ang may hawak ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng bagay. At yaong mga nagpapabaya o nagwawalang bahala sa kanyang kalooban at kanyang mga utos ay haharap sa paghukom. Ang mensahe ng talatang ito ay isang mensahe na hindi nasusukat ng panahon, na hindi lamang sumasakop sa konteksto at kasaysayan ng lungsod ng Tiro. Ito ay nagsisilbing babala para sa mga individual at lipunan, nagbababala laban sa mga panganib ng pagmamataas, materialismo at pagpapabaya sa mga espiritual na halaga, hanggang sa kasalukuyang panahon at sa mga susunod pang henerasyon. Ang talata ay nag-uudyok ng pagninilay-nilay o pag-iisip, assessment, evaluation na sa tunay na pinagmumulan ng lakas at katiwasayan.
na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa halip na sa makalupang kayamanan at kapangyarihan. Ang Diyos pa rin ang numero 1 na kailangan nating tingnan at pagtiwalaan sa lahat ng bagay. Okay, sa talatang 9, sabi dito, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagplano nito upang hamakin ang kanilang kataasan at hiyain ang mga taong dinadakila ng sanlibutan. Ayan, so ito'y tugon sa talatang 8 na nagtanong kung sinong nagplano laban sa Tiro. Sino ang nagplano o nagbalak ng pagbagsak ng Tiro, na isang maharlikang lungsod na kinikilala ang mga dakilang mangangalakal at pinaparangalan sa lahat ng bansa. Isang malalim na katanungan o usapin ng bagay na ito. Sa pananaw ng tao, walang sino man ang magtatangkang magplano na pabagsakin ang lungsod na gaya ng Tiro. Napaka-powerful na bansa. Bukod sa pagkakaroon ng kapangyarihan at impluensya, maraming mga tao at bayan ang nakikinabang sa kanilang kayamanan at mga pasilidad, gaya ng daungan o yung port. Walang sino mang tao o bayan ang maaaring mag-isip na gumawa ng masama laban sa mga taga-Tiro kasi lahat ay nakikinabang sa kanilang kayamanan o doon sa mga pasilidad na mayroon sila. Nagbigay ang talatang ito ng direktang tugon sa mga katanungan at haka-haka ng mga tao sa paligid. Sino nga ba ang gumawa ng mga bagay na ito? Ang tugon, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagplano nito. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng otoridad ng Diyos sa mundo. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kaya niyang gawin at ipatupad. Ang layunin ng pagpaparusa ni Yahweh malinaw, upang hamakin ang kanilang kataasan, yung pagiging proud. Nako mga kapatid, yung salitang pride ay talaga namang ating piliting basagin at alisin sa ating buhay, sa ating pagkatao. Dahil ipapahamak tayo nito, ibabagsak tayo nito. Nakakalungkot na marami tayong mga kakilala, kaibigan, minsan ay kasama pa sa church na namumuhay sa pride, ayaw ibaba. Ano po? Okay, napag-aralan natin sa mga nakaraang talata ang pagiging mataas o mapagmataas ng mga taga-Tiro o ng buong bayan dahil sa kanilang kayamanan. Pwedeng sabihin na meron silang meron silang karapatan na magmataas dahil sa kanilang kayamanang nakamtan. Pero hindi ito tamang gawain, hindi ito tamang ugali. Walang excuse, walang dahilan para ang isang tao'y maging mapagmataas. The more na yumayaman ka, umuunlad, naging sikat, dapat lalo kang maging mas mababa. Dapat ang naitataas ay ang Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi doon sa John chapter 3:30 ba yun? He must increase and I must decrease. No? Yan. So familiar tayo sa talata na iyan. Ang lahat ng bagay na material na mayroon tayo dito sa mundo ay nilikha at ibinigay ng Diyos sa atin. Meron siyang purpose, meron siyang layunin. Hindi para maging mayabang tayo o maging mapagmataas. Sa halip, una, para siya'y mapapurihan, pasalamatan, at maging daluyan tayo ng pagpapala ng ibang mga tao. Ang mga salitang at hiyain ang mga taong dinadakila ng sanlibutan ay nagpapakita ng pagputol ng Diyos sa mga makamundong pagdakila at hindi nakakalugod sa Kanya. Sa gawaing ito, nagsisimula ang pagbagsak ng tao sa idolatry o yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi dinadakila natin, hindi na yung totoong Diyos, minsan tao, minsan sitwasyon o kayamanan. Walang sino man na dapat nadakilain sa mundo maliban sa Diyos lamang. Ang sino mang ibang dinadakila ay siguradong ibabagsak ng Diyos. Hindi natin lubos na maunawaan ang mga sistema at proseso ng Diyos sa pagtatama sa kaniyang mga pinili. Pero ang sigurado ay hindi hahayaan ng Diyos na bumagsak ang sino man sa atin sa mga gawain ng pagkakasala at pagsuway sa Kanya. Muli, ang talatang ito ay nagsasalita sa katotohanan na ang Diyos ay sumasalungat
sa mga plano at sistema ng tao na makamundo. Sa kanilang pagiging mayabang, pagiging palalo, ang tanging layunin ng Panginoon ay wakasan ang kapalaluan ng lahat ng tao dito sa mundo at ibalik ang kaluwalhatian sa Diyos, ang pananampalataya sa Kanya. Nais ng Diyos na lahat ng tao ay sumunod sa Kanya upang mabigyan niya ang mga ito ng tunay na kasiguraduhan sa buhay. Subalit, ang katotohanan, iilan lamang ang totoong sumusunod sa kautusan o mandato ng Diyos. Nakakalungkot, ano? Yung sitwasyon ng mundo. Ginawa na lahat ng Diyos, pero hindi pa rin sumusunod. Parang yung gawain din ng mga pastor, minsan ginawa na ng pastor lahat upang paamuin, upang ayusin ang buhay ng mga miyembro sa church, nagmamatigas pa rin ang ibang tao at iniisip na nanghihimasok ang pastor. Kaya lang kung mauunawaan ng bawat isa na nagmamalasakit lamang ang pastor sa mga tao para maiayos ang kanilang buhay. Ayan po. Karanasan po ng lahat ng mga lingkod at manggagawa ng Panginoon. Okay. Binibigyan din ng talata ang kaibahan ng makalupang karangalan at karangalang ipinagkakaloob ng Diyos. Bagamat ang mga tao ng Tiro ay maaaring magbunyi sa kanilang makalupang kaluwalhatian at karangalang natanggap nila mula sa iba. Ipinapaalala ni Propeta Isaiah sa kanila na ang tunay na karangalan ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang Panginoon ng mga hukbo, ang pinuno ng langit at lupa, ang may hawak ng pinakamataas na otoridad na magbigay ng karangalan at papuri. Sa Kanya lamang natin ibibigay ang lahat ng kapurihan. Sa Kanyang paningin, ang mga nagawa at pagkilala ng tao ay walang kwenta kung ihabig sa katwiran at kababaang loob na nakalulugod sa Kanya. Inilalantad o ipinapakita ng konteksto ng talatang ito ang pagkakaugnay ng pagmamataas at pagbagsak. Dahil ito'y tumutukoy sa espiritual at moral na kalagayan ng mga individual at komunidad. Ang mga tao ng Tiro ay pinahintulutan ang kanilang material na tagumpay na magbunga ng pagmamataas at pagiging sapat sa sarili na nagdulot sa kanila ng kapabayaan o mapabayaan ang kanilang kaugnayan sa Diyos at ipagwalang bahala ang kaniyang mga utos. Ang hula o propesiya na Isaiah ay nagsisilbing babala hindi lamang sa Tiro kundi sa lahat ng mag-aangat ng kanilang sariling mga tagumpay kaysa sa banal na kalooban. Ayan. So, ingatan natin ang ating sarili, ang ating pananaw. Anything na iaangat natin ang ating sarili, pupurihin, at naiiwanan natin ang kapurihan na para sa Diyos, ito po'y nakakatakot. Ano po? Binibigyan din ito ang panandaliang katangian ng kaluwalhatian ng tao at ang pangangailangan para sa pagpapakumbaba at paggalang sa harap ng lumikha. Ang talatang ito'y nagtuturo din na ang lahat ng mga tao o mga bagay na dinadakila ng ibang tao at nagiging kaagaw ng Diyos sa kapurihan ay uubusin at ibabagsak niya. Ito ang nangyari sa Tiro dahil sa pagiging mataas nila at kawalan ng pagpapasakop sa Diyos. Ibinagsak sila ng Diyos at walang sino man ang maaaring makapagpahinto nito. Gaano man sila kayaman, gaano man kamakapangyarihan ang bayan na ito, hindi nila kayang pahintuin ang kamay ng Diyos. Magandang gabi kay Pastor Eman from Muntinlupa at syempre Sister Ana sa 13 Martires. Yan. Okay. Ipinapakita dito ng Panginoon ang pinakamataas na otoridad at kapangyarihan ng Diyos ay magmumula sa Kanya at hindi sa anumang material na bagay. Ito ang tinatawag nating soberanya or sovereignty of God. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, ang talatang ito'y nagdadala ng isang malalim na mensahe tungkol sa mga panganib ng pagmamataas at ang mga kahihinatnan ng pagtataas sa sarili sa Diyos. Huwag natin kinakailangang itaas ang ating sarili. Alam ng Diyos kung ano tayo, kung sino tayo. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Hayaan natin siya ang magbigay ng karangalan sa atin at hindi yung sarili natin. Ito'y nagsisilbing paalala ng panandali ang katangian ng makalupang karangalan at ang pangangailangan ng paghahanap ng tunay na karangalan buhat
sa Diyos. Ayan. So, sa pamamagitan ng talatang ito, patuloy na hinihimok ang bawat isa na maging matalino at kumuha ng wastong karunungan upang hindi bumagsak sa kapalaluan ng pagtingin sa sariling karunungan. Okay, humabol si Ate Jane Edhan from Mabini, Batangas. Kumusta na kayo dyan? Mga inaanak natin yan at mga dating kasama sa South Meadows Christian Fellowship. Okay, so sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, muli ipinapaalala ni Propeta Isaiah ang kahalagahan ng pagsunod, pagpapasakop sa kaparaanan ng Diyos. Mahirap man ang buhay ng mananampalataya, kung tayo'y sumusunod sa Diyos, wala tayong magiging problema. Lagi nating isaisip ang pagpapakumbaba kaysa tayo'y magmamataas. Minsan, ang isang pinakamahirap na gawin ng tao, yung tanggapin ang kanyang pagkakamali o umamin na siya'y mali. Ang isang tamang paraan, kahit iniisip mo na tama ka, isaisip mo na lang din na may pagkakamali kang pagkukulang para walang problema. Nalulungkot po ako dahil marami tayong kaibigan na ganyan ang sitwasyon. Hirap na hirap tumanggap ng pagkakamali. Hirap na hirap sumuko, ikaw naman talaga ang mali. So, kulang na lang ipagdikdikan na yung sinasabi ko, yung sinasabi ng pastor, maling-mali at siya ang tama. Kulang na lang din sabihin ko, o di sige, ikaw na yung tama. Kaya lang, dapat natin silang paalalahanan. Mga kapatid, meron ka bang kakilala o kaibigan na may ganiyang ugali o may ganyang sistema? Ipanalangin natin sila at unti-untiin nating turuan at ipaunawa na ang kanilang sistema at pamamaraan sa buhay ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Sa huli, nakakatakot kasi daranasin nila ang kaparusahan o konsekwensya ng kanilang mga maling katwiran, ng kanilang mga maling pananaw sa buhay. Okay, so hanggang doon po tayo pansamantala. Bukas ay itutuloy natin sa mga susunod na talata. Verses 10 tayo magsisimula bukas. Pansamantala, atin pong puputulin ang ating gawain sa gabing ito para makaproceed ang iba sa mga gawain. At hanggang doon lang muna ang ating talakayan. Samahan po ninyo ako sa ating pagwawakas, sa ating panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat sa katatapos naming gawain sa tagumpay ng pag-aaral na ito, pagtuturo at pagpapaliwanag. Salamat sa mga kapatid na nag-join sa aming gawain na ito, Panginoon. Sila'y nasa iba't ibang lugar. Patuloy mo silang pagpalain at gabayan. Alam mo ang kanilang buhay, kilala mo sila, anuman ang kanilang pinagdaraanan sa kasalukuyan, anuman ang sitwasyon nila, Ama, pinapaubaya ko sa iyo at patuloy ko silang ilinalapit at dinadalangin. Pagpalain mo at gabayan ng bawat isa. Kung mayroong may karamdaman, kung mayroong nagbabiyahe o mayroong mga abala sa maraming trabaho, abala sa pagninegosyo o sa pagkita ng pera, Panginoon, patuloy mong ipaunawa sa kanila na maging balanse ang kanilang buhay at huwag nilang hayaan na sila'y bumagsak sa mga maling katuruan, mga maling kaparaanan sa kanilang buhay. Ikaw lagi ang manguna sa kanila at ikaw lagi ang kanilang maitaas at mapapurihan. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Sa iyo po ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat muli mga kapatid sa inyong pagsama. Para po sa mga bagong nag-join lang ngayon, ito po ay ginagawa natin araw-araw alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At tayo po ay patuloy na mag-aaral. Wala pong hintuan ito. Ito po ay tuloy-tuloy. Naalala ko yung tinatanong ni Nanay Effie dati, kailan daw matatapos ang ating daily devotions? Ang sagot ko po, pag bumalik na ang Panginoon at tayo'y kinuha na dito sa lupa. Kasi po daily devotion ito So hindi po ito matatapos, tuloy-tuloy. So kung kayo po ay libre, may pagkakataon kayong mag-join, available po lagi ito sa Facebook. Hanggang may Facebook po, hanggang tayo nakaka-Facebook live, hanggang may internet connection, tuloy-tuloy po ang ating daily live devotion. Yung mga late naman na nag-join, ay pwede pong i-review o ipanuorin uli. At ito'y nare-record sa
Facebook for 30 days. Kung makalampas naman ang 30 days, mamiss ninyo, very busy, pwede nyo po kaming i-chat at meron pong available, dina-download po natin at nilalagay natin doon sa ating Facebook page ng Touching Lives Christian Church. Maraming salamat mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Parangalan natin ng Diyos sa ating mga buhay. To God be the glory. Bye-bye po. Good night everyone.